20 minutes na lang nga ba o limitado na ba ang oras ng mga Pinoy sa South Korea? Eto mga ka-fast break, tila baliktad ang mundo habang ang ibang liga sa Asia ay lalong nagbubukas ng pinto para sa ating mga Pinoy imports. Ang KBL o Korean Basketball League ay may binabalak na nerf o limitasyon sa ating mga pambatong Pinoy. Takot nga ba sila sa galing ng Pinoy o sadyang pinoprotektahan lang nila ang sarili nilang liga? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng controversial na 20 minutes limit proposal sa mga Pinoy imports. Heto nga at kamakailan lang umugong ang balita na ang Korean University Basketball Federation ay nagsumite ng proposal sa KBA Secretariat. Ang laman ng proposal, limitahan ang playing time ng bawat Asian quota player na karamihan ay mga Pinoy sa 20 minuto hanggang 30 minutes na lamang kada laro simula sa 2026 hanggang 2027 season. Sa kasulukuyan, ang ating mga pambato gaya na Ethan Alvano at Carl Tamayo ay mga main men ng kanilang kupunan na naglalaro sa higit na 30 minutes. Bakit biglang nagbago, nagkaroon ng ganitong mungkahi? Alamin natin bakit nagkaganito. Ang katuwiran ng mga Korean coaches, nawawalan daw ng playing time ang kanilang mga local college graduates dahil sa dominasyon ng mga Pinoy. Pero sandali lang, kung ikukumpara natin sa Japan B-League, doon ay survival of the fittest. Kung magaling ka, gagamitin ka. Sa Japan, ang mga Pinoy gaya ni Kai Soto o Dwight Ramos ay nirerespeto based sa kanilang performance. Pero sa Korea, tila double standard ang nangyari. Bakit ang mga American imports pinapayagan magdomina at walang limit sa oras basta sila ang nasa court? Pero pagdating sa Asian quota kung saan tayo ang pinakamalakas bilang may time restriction, ito ay malinaw na competitive nerf. Isipin nyo si Ethan Alvano na isang MVP contender. Paano pa siya makakagawa ng plays kung matapos ang 5 minutes sa court ay kailangan na siyang paupuin para lang sumunod sa kuta? Mawawala ang momentum, mawawala ang gana ng players at higit sa lahat, bababa ang kalidad ng laro. Hindi lang talaga basta magaling ang mga Pinoy. Tayo ang kumuha ng mga major awards noong 2024. Si Ethan Alvano ang naging unang Asian quota player na nanalo bilang domestic MVP. At dito maraming Korean players ang walang trabaho dahil mas pinipili ng KBL team ang mga Pinoy na mas mura pero mas produktibo. May malaking pressure ngayon ng KBL mula sa kanilang mga university coaches. Reklamo nila ang kanilang mga top graduates ay nabuburo lang sa bench o hindi nakakakuha ng draft dahil ang mga spots at playing time ay kinakain lang ng mga Asian quota imports. Kumbaga ba parang sinasabi nila Korea ito at dapat Koreano ang bida. Ang katotohanan, ang basketball ay isang global sport. Ang paglilimita sa isang talentong player based sa nationalismo ay hakbang paurong para sa anumang liga. Kung matutuloy ang 20 minutes rule na ito, hindi lang ang mga Pinoy ang talo kundi pati na rin ang mga Koreano fans na nagnanais makakita ng matataas na antas ng basketball. At sa huli, kahit bigyan nyo pa ang mga Pinoy ng 10 minutes lang sa court, asahan nyo na ibibigay niya ang lahat para manalo dahil ang pusong Pinoy hindi kayang limitahan ng kahit anumang oras. Ito ang tanong ko sa inyo mga ka-fast break, sa tingin nyo ba ay fair ito para sa mga Asian quota players o ito ay isang lantarang paraan para pigilan ang pag-angat ng mga Pinoy sa international stage? At kung matutuloy ito, dapat na nga bang lisanin ng ating mga players ang Korea at lumipat na lang sa Japan o Taiwan kung saan mas malaya silang makakapagpakitang gilas? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating bagong upload sa basketball. Peace out mga ka-fast break!